Boom, boom, boom! Eto na ang panibagong update. Sa kabila ng mga usap-usapan na aalisin si LeBron sa LA Lakers, alam niyo ba mga kaibigan na ito isang haka-haka lamang? At ayon sa ESPN at Fox Sports News, siya ay mananatili sa susunod na NBA 2026 season sa LA Lakers. At sino naman ang bago pero lumang sentro na papalit at kailangang ipunan sa pagkawala ni Anthony Davis? Para tuloy-tuloy ang kwentuhan, please subscribe po muna sa channel na ito. Ngayon, pinili ni LeBron na manatili sa Los Angeles Lakers para sa kanyang tumataginting na $52.6 million player option. Dahil hindi pa tapos ang kanyang misyon ayon sa mga analyst. Nag-increase ang contract niya ng $3 million kumpara sa huling kontrata niya na $48.7 million. Trending ngayon sa liga, mga kaibigan, ang pagbuo ng batang lineup dahil sa pagpasok ng dalawang batang kupunan sa finals na halos bago at nag-uusbungang pangalan pa lang sa liga. Ngunit hindi pa ito ang nasa isip ng LA Lakers sa ngayon. Sa makatuwid, sa susunod na NBA season, ang veteranong sentro na si DeAndre Ayton ay mag-team up kay LeBron at Luka Doncic. Alam naman natin na si LeBron at Ayton ay mga veterano na at si Luka lang ang mas bata dito sa tatlo. Ngunit, umpisa pa lang yan mga kaibigan, meron pang mga susunod na acquisition. Mga bagong LA Lakers at batang players ang makakasama nila. Ngunit, ang tanong, magiging epektibong sentro ba si Ayton? Marami nagsasabi inconsistent daw ang player na ito at merong nagsasabi na mas mabuting merong sentro na lang kaysa sa wala. Hindi pa daw nagtatapos dito ang mga acquisition nila. Katulad ni Brook Lopez na sentro din na pwedeng makuha ng Lakers sa free agency. Pag-usapan naman natin ng Spurs. May mga nagsasabing bakit dapat daw katakutan ang lineup ng Spurs sa pagpasok ni Dylan Harper at Carter Bryant. Ang mga rason ay dahil si Victor Wembanyama, ang 2024 Rookie of the Year na sa maikling panahon pa lang ay itinuturing ng isa sa top 10 na manlalaro sa buong NBA. Ang kanyang pambihirang tangkad, abilidad sa depensa at galing sa opensa ay nagbibigay ng kakaibang banta na bihira lang makita sa liga. Pero hindi lang si Wembanyama ang bumubuo sa kanilang nakakakimbal na lineup. Offensively deep, defensively dangerous ika nga, para bang walang area sa court na makakawala. Kabilang din dito si Stephen Castle, ang inaasahang 2025 Rookie of the Year. Bilang isang elite na tagapagtanggol na may kakayahang umiskor, si Castle ay perpektong papares kay Wembanyama. Idagdag pa si Dylan Harper, ang pangalawang overall pick sa 2025 draft, na inilarawan bilang isang point guard na may tangkad na 6'6" at championship DNA. Ang kanyang galing sa playmaking at control sa laro ay magbibigay ng mas mahusay na daloy sa opensa ng Spurs. Hindi rin pahuhuli si Carter Bryant, ang ika-40 na overall pick, na kilala bilang perpektong 3-and-D wing, isang player na mahusay sa tres at depensa. So ano ang konklusyon mga kaibigan? Ang mabilis na pagbuo ng lineup na ito ay hindi normal sa NBA. Bihira lang ang makakakita ng kupunan na makakuha ng dalawang sunod-sunod na Rookie of the Year winners na si Victor noong 2024 at inaasahang Stephen nitong 2025. Ang core ng kupunan ay pawang wala pang 21 taong gulang, ngunit ang kanilang mga kasanayan ay perpektong nagtutugma na may malinaw na papel ang bawat isa habang nagiging versatile din. Dahil sa reputasyon ng Spurs sa player development, malaking cap space at maraming draft picks, hindi lang sinasabing may bagong dynasty na darating, kundi narito na. At ito ang dahilan kung bakit kinatatakutan o ikinababahala ng iba ang kanilang lineup. So ano sa tingin nyo mga kaibigan? Huwag pahuhuli sa balita at kwentuhan. Mag-subscribe na. Maraming salamat sa panonood nyo. Boom 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 sa uulitin.